2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Okay. Ito po yung binabanggit dito. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong makamalin. No? Ngayon, nangyayari na mayroong pinasukan si Sister. Okay. Number 2, verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga bakang malaki, ang tungangaw, maswayin sa mga magulang, mga walang turing at walang kabanalan. Verse 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palapit tanging, mga walang pagpipigil sa sarili, mga bangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Okay, verse 4, mga lilo, mga malitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa Diyos. Verse 5, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo pa rin ang mga sama nito. Okay. Ang kinuha ko po yung verse 5, bilang po yung aking no? Pero binasa ko na yung 1 to 5. No? So ngayon, dahil lang natin kanina yung about Christianismo. No? Okay. Alam naman natin that in the kingdom of Christianity, ito ay kakarihan. Anong pong introduce ng Panginoon niya sa atin? Actually, it built the kingdom of God sa atin. No? Kasi yung Christianity, ang meaning po niya, the true followers of Christ. Okay, tayo po ay naglalayon at tumugon sa panawagan ng Panginoon at maging ito po ay para mag-build up po yung relation natin between God and man. No? At dito, ang ibig sabihin po ng Kristyanismo ay reliyong batay sa Biblia at sa turo ni Yesu Cristo. No? Ito po yung karamihan ang salitang Kristyanismo. Ito po ay naiiba po yung meaning at nawawala po yung mga turo patungkol sa biblical principle. No? At basta kanina na-explain natin, basta nakatira ka sa isang bansa na Christian, you are Christian, no? Pero hindi po yun ay parang, ano lang yun? Kumbaga yan ay parang residence ka lang. Pero hindi ka naman totohanan, dapat sana, dapat may pamumuhay mo ang pagiging Christian, no? Dito ay batay sa Biblia at sa turo ni ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tunay na Kristyanismo, Kristiyano ay isang taong aktibong nagkasunod at nagnanais makatulad ni Jesus upang ang kanyang paghahari dito sa kalupaan ay ito po tayo po yung maging kabahagi nito. The kingdom of God is succeeding further because of our effort and because of our yung ating pong initiative natin para po ay lumaki. No? Na si Jesus na sinuko ang kanyang buhay sa nabautismuhan at tinanggap ng banal na Espiritu. Dalawang pong klase ng tatlong aspeto na kung saan tayo natawag na isang Kristiyano, totoong Kristiyano. Una, nabautismuhan tayo sa pangalan ng ating Panginoon o sa dugo ng Panginoon. At tinanggap natin ang banal na Espiritu. At kinilala natin ang kanya pong sakripisyo sa krus. Yan po yung identification ng isang totoong kumilala o Kristiyano, no? Isang Kristiyano. Ngayon, tingnan natin ang pagkakaiba ng reliyong ito kaysa umiiral ngayon na tawag na kultural na Kristyanismo. Meron pong dalawang klase ng Kristyanismo ngayon. Meron tinatawag natin the real Christian and there is a cultural Christian also. Okay? Kasi ang Kristiyano ay hindi lang sa tawag, kundi
tayo dumako doon, ay tayo mag-pray muna, no? Hallelujah. Aming Ama, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Kinaglala po namin ang aming pong kawalan na apart from you, we can do nothing. We need your Holy Spirit. Siya po magsasalita sa amin, magtuturo sa amin na kung ano po yung layunin ng mensahe nito sa buhay po namin. Panginoon, tulungan mo po ang pasok po sa amin. Maging po ako, tago mo ako, Panginoon. Sa likuran, ikaw po, Panginoon, ang magsasalita sa oras na ito, God. Salamat po. Ito po ang dalangin. In Jesus' name I pray. Amen.